Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga, pag-usapan na po natin ng mga mainit na issue. Naku po, Malacanang Umamin sa kanilang ginawa. Naku po. Ano ba yan, Banat Bay? Ikaw naman, masyado ka namang makaano. Hindi, totoo kasi, alam mo, may nangyari dito sa kay Pangulong Duterte dito sa Dahig at ewan ko kung anong plano nila. May plano ba silang masama o dukutin, lasunin? Hindi natin alam kung ano yung plano na yan. Basta may plano sila. Kasi kung wala kang hindi magandang plano, magpapaalam ka, di ba? Yung mga hindi nagpapaalam, yan yung mga may mga plano. Tama ba, mali? Yung mga may kabit dyan. Yung may mga bet ka. Alam naman magpaalam ka. Sweetheart, honey, baby, punta lang ako sa kabit ko, ha. Siyempre, hindi ka magpapaalam. Pero pag hindi ka nagpaalam, sinabi mong pupunta ka lang sa opisina, pupunta ka lang sa iyong barkada, yeah, magkakaraoke lang kayo ng barkada mo. Aba, may ibig sabihin nun. Sabi nga, pag may alak, may balak. Tama, mali? Yan yung kasabihan eh. Pag may alak, may balak. So, ibig sabihin mga kababayan, ang logic niyan, pag ikaw hindi nagpaalam, ibig sabihin, may balak. Tama, mali? Ano ba yung nangyayari, Banat ba? Ikwento mo naman nang maka-catch up naman kami. Hindi kasi, alam mo, ladies and gentlemen, alam naman po natin si Pangulong Duterte, yung kanilang tinarantado, ginago, at saka binaboy at binastos, winalang niya. At hindi binigyan ng tamang proseso o yung tinatawag na due process, ay nakakulong ngayon dyan sa Dahig. At alam naman po natin yung kabalastugang ginawa nila. Kaya nga sila'y nadedemanda ngayon. Dahil nga po sa kabalastugan nila na hindi dumaan sa due process kahit to Senado sinabi na at nag-file na nga rin po ang isang senador at sinasabing ito'y illegal na ginawa nila. Etong pagdukot, pagkidnap kay Pangulong Duterte ay isang kabastusan bilang mga Pilipino. Dahil una sa lahat, ang kahit sino mang akusado, sabi nga na ayon sa ating batas, ay kailangan humarap po sa tamang proseso. Bakit? Dahil until proven guilty, this person is innocent. Diba? Sabi nga, may ganyan tayo sa batas. Yan po ay batas. Unless you are Erwin Tulfo, that you can bend the law. O di kaya ikaw ay si Secretary Remulla at you can say yes. Yeah, pag ganun ka, okay ka. You have the power over the law. Because you are the vox populi. Ganyan-ganyan pautot ni Erwin Tulfo, no? So, ngayon, ganito nga, nadala nga si Pangulong Duterte doon sa illegal na paraan. Sa katunayan, dahil nga doon sa pangyayari na yon, ay doon naging PNP chief si Torre. Uy, kamusta ka na, Torre? Gago! Balita ko lang naman. Ewan ko kung totoo yan. Balita ko, talagang, ka daw, medyo masama daw ang loob mo. To the point na kahit hindi ka tatanggapin ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga supporter ni Pangulong Duterte, ay nanawagan ka pa rin laban sa mga kurap. Gumawa ka pa rin ng video. Diba? Kahit hindi siya tatanggapin, ginawa niya pa rin yan. Ibig sabihin yan, talaga masama ang loob niya sa pagkasibak niya. Ladies and gentlemen, di po nag-resign sinibak. Fired! Balita ko nga, ikaw, hindi ko alam kung totoo ito, naririnig ko lang dyan sa somewhere out there, na ikaw daw pinatapon sa Mindanao o inassign sa Mindanao. Kasama ng iyong matalik na kaibigan na si Pajardo. Totoo ba yun? Totoo ba yun na itinapong ka dyan sa Mindanao? Kaya bitter ka daw. Ewan ko kung totoo yun, Pero kung ako sa'yo, Torre, it's time to talk. It's time for you to say, ilahad mo na ang lahat ng sinabi sa'yo. Di ba? Kasi
Hindi ka pa pwedeng middle ground. Yan, alam mo, marami na sa politika ang nag-middle ground. Ibig sabihin, hindi mo alam kung babalimbing, hindi mo alam kung tapat, hindi mo alam kung nasa oposisyon. Alam mo, sumemplang dahil sa nasa gitna. Mahirap po yan. Subukan mo. Tumawid ka, tapos hindi mo sure kung tatawid ka o babalik ka dahil sa bigla kang nagulat. Ano mangyayari sa'yo? Di ba? Sigurado, masasagasaan ka. Kasi nga, alanganin ka nasa gitna ka eh. So, it's either you run towards the other side or you go back. I don't think you can go back. I don't think you have something else or any position to go back. Di ba sabi nga nila, this person is competent. It's just a matter of not obeying the directive. We will assign or we will appoint him in a better position. Asa na yun? Gago! Naniwala ka kay Marcos. Si Marcos, nilaglag nga niya yung hindi niya nga binakapan yung kanyang dating executive secretary. Ikaw pa kaya? Yung best friend niya, nakasama niya lumalaban nun. Nilaglag niya, ikaw pa kaya? Diba, ang dami na pong nilaglag ni Marcos. Ikaw? Yung nga nagpanalo sa kanya si VP Sara Duterte, nilaglag niya. Wala siyang ginawa eh. Ganon siya. Maybe sasabihin mo, hindi naman ako nilaglag ni Marcos. Oo, tama ka, hindi ka nga nilaglag, pero hindi ka rin pinagtanggol. Alam mo naman si Marcos, mahinang nilalang yan. Hindi niya kayang komprontahin kung sino yung mga kalaban. Halimbawa, nilabanan ka ni Rimulya, hindi niya kayang komprontahin. Ganun lang kasimple yun. So, ibig sabihin, hindi ka pinagtanggol. Ngayon, andyan ka. Nganga ka. Tanim kamote ka ngayon. O bakit hindi ka pa magsalita, di ba? Wala ka namang babalikan na. Tumodo ka na. Yun lang yun, tumodo ka na para magkaalaman talaga. Di ba? Anyway, kagagawan mo naman din ito eh. Ikaw ang nagpatupad. Sabi mo nga, ikaw ang pinakamataas dyan. Nung hinuli mo si PR Ardit, dinala mo. Kung ako sa'yo, mag-state witness ka na. Laban dun sa mga nag-utos sa'yo. Mag-state witness ka na. Sigurado ako, magiging bayani ka. Hindi, ako, pag nag-state witness ka, laban dun sa mga nag-utos sa'yo, naku po ako, number 1 ako magsasabi sa'yo, ikaw ang bayani. Sorry, bayani ka. Pag ginawa mo yan, kukumbinsin natin ng sandatang DDS na sasabihin ko talaga, ikaw isang bayani. Ha? Okay? Sandali, Banat Bay, balik nga tayo sa pinag-uusapan natin. Ano ba yun, Banat Bay? Eto nga, etong Malacanang daw, abay bigla-bigla ang nalang pumunta doon sa ICC at gustong, ewan ko, anong gusto nilang gawin? Kausapin ba? Dukutin na naman ba? Kasi ginawa na nilang dukutin eh. Baka naman lasunin, hindi natin alam. Ano ba talaga yan? Kasi, again, hindi naman sa masama ang tingin natin o masama ang ating iniisip. Kaya lang, the mere fact na hindi ka nagpaalam, may masamang bala ka. Diba? Meron kang gagawin na hindi maganda. Hindi ka nga nagpaalam eh. Na alam mo na kailangan magpaalam ka kung pupunta ka doon. It is not your, ICC is not under our jurisdiction. Kung dito sa ating kinulong, anytime kung gustong dalawin ng gobyerno at may kailangan, pwede niyong gawin yun. Alam ko kasi hawak ninyo yung Bureau of Correction. Pero kung sa ibang bansa na hindi sa ilalim ninyo ang ICC at may sarili silang patakaran na dapat pamilya lamang ang magsasang-ayon. Di ba? Sabi nga ni VP Sara Duterte, pamilya lang, pamilya. Ang ibig sabihin, siya. Ganun lang kasimple yun. Siya lang ang may authority kung ang isang tao papapasukin o hindi. Hindi yung si Kaufman. Siya. Diyan pa lang, yung issue na matagal na ginawang issue ng ilang mga siraulong vlogger na sinasabi nila, si Kaufman, hindi pinapasok. Ganyan. Ayan mismong si VP Sara na ho nagsabi, pamilya lang. Siya lang sa madaling salita. Pamilya lang. Siya, si Baste, si Kitty at saka si Pulong. Pamilya lang. Yung
talagang by blood, relative by blood, ang maaaring magdesisyon. Si VP Sara na, hindi si Kopman. Malinaw? O sa mga sa mga nabiktima ng fake news. Malinaw po 'yan, ha. Si VP Sara. O, pakinggan natin. Naglabas. Oy, sandali lang, wala yung video. Daldal ka kasi ng daldal banat bay. O, ito yung video. Sandali, baka mamaya ibang video ilumabas na ito. Delicates. O, ito. Ayan. O, pasok, banat bay! Ng pahayag si Vice President Sara Duterte hinggil sa natanggap nitong impormasyon mula sa Malacanang na nagsasabing nagsumite ng ulat ang Philippine Embassy sa The Hague kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Ayon sa pangalawang Pangulo, walang pahintulot mula sa pamilya Duterte ang umano'y welfare check kung saan nakapanayam ng mga opisyal ng administrasyon ang kaniyang ama. Giit ni VP Duterte, pang-aabuso ito sa patakaran ng consular visit at inilalagay nito sa panganib ang buhay at kaligtasan ng dating Pangulo. Babala pa nito, mananagot ang ICC, gayon din ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. kung may masamang mangyayari sa kanyang ama. Anya, hindi kailangan ni dating Pangulong Duterte ang ganitong klase ng pagbisita dahil ang pamilya nito mismo ang nag-aalaga at kumakalinga sa kanya. Sa ngayon ay inaantabayanan pa ang reaksyon ng Malacanang hinggil dito. Ayan. Okay. Ito. Ano ba muna yung pahayag? Okay? Ano po ba muna yung pahayag ng ating Vice Presidente na soon to be the President of our country? Excuse me po. Ayan. Ito. Hindi ko po kasi nailagay. Ilalagay po natin para mas maganda ho, ha? At maintindihan nyo kasi importante ho na ma-interpret natin ito ng talagang swak na swak ika nga. Kasi hanggang hindi mo mababasa ito, medyo bitin yung balita. Ayan. Papakita natin. O, ito. Ayan. Ayan po ang statement. At syempre, para mas maiintindihan ng taong bayan, atin po itong tatagalugin, ha? Atin po itong i-interpret bawat sentence, okay? Para mas malinaw. Simulan natin. Sabi dito, I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Marcos by the Philippine Embassy in The Hague. Sa Tagalog, nakakatakot ang impormasyon na natanggap ko mula sa Malacanang. Nakakatakot. Naku po, patay tayo dyan. Na may inulat tungkol kay dating Pangulong Duterte na isinumite kay Marcos ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague. In English, the official entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check. Naku po. And interviewed FPRRD. Sabi dito, pumasok ang mga opisyal sa kulungan gamit ang maling dahilan. Nako, fake news na naman itong Malacanang. Alam mo naman, mula nung naupo dyan si Yusek Ler, talagang dumami ang fake news dyan. Maling impormasyon na magsasagawa ng welfare check at in-interview si PRRD. Gago! Alam na nga natin, di ba, nagkakaproblema nga po dahil sa kanyang kalagayan, yung kanyang memory ay wala na nga, nahihirapan na nga dahil sa kanyang kalagayang health status diyan. Bakit in-interview? Remember, di ba, there is a law that says whatever you say against you might be used, di ba, against you. Ang gulo nun Hindi, basta sabi doon, sa madaling salita yung Miranda rights, sabi, huwag kang magsalita, may karapatan kang hindi magsalita kasi ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. So, delicate su yun, mga kababayan. Di ba? Delicate su yun.
na maaring yung mga interview na ito ay gamitin sa kanya laban sa kay Pangulong Duterte at gamitin dyan sa korte sa ICC na dapat ay laging may kasamang abogado. Oh. Gago! Ang ina rin itong Malacanang, no? Hindi, alam mo kung bakit? Dinukot nyo na nga si Pangulong Duterte sa maling paraan, tapos eto na naman kayo. Ipro-prosecute nyo sa maling paraan na naman, di ba? Gago! Oh, the said official clearly, sabi, abuse the rule of detention unit concerning consular visits. Malinaw na inabuso ng mga daturang opisyal ang patakaran ng kulungan tungkol sa mga pagbisitang konsular. Naku po, patay. Gago! Since the month of March, there has always been at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. Mula pa noong Marso, laging may isa o dalawang miyembro ng pamilya na bumibisita araw-araw kay Pangulong Duterte para masigurado ang kanyang kaligtasan at makataong pagtrato. Sunod, the permission given by the ICC in allowing the agents of the very government that abducted FPRRD, ito yung abducted, to intrude upon him without seeking permission from family member who are in The Hague places his life in safety and imminent danger. Gago! Ang pahintulot na ibinigay ng ICC na payagan ng mga ahente na mismong gobyerno na dumakip kay FPRRD na lapitan siya nang hindi humihingi ng pahintulot sa mga kapamilya na nasa dahig ay naglalagay sa kanyang buhay at kaligtasan sa matinding panganib. Gago! Kailangan may tuktok yan. Yan, Ayan. If such claim welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully directly for any harm that comes to former President Duterte, including should the worst happen is death in custody. Naku po, death! Gago! As a direct result of this intrusion, the false pretense of conducting a welfare check, naku po, may plano kaya ang Malacanang? Yan ang tanong natin. Yan ang sinasabi ni VP Sara Duterte. Sabi niya sa Tagalog, kung papayagan pang magpatuloy ang ganitong huwad na welfare check, dapat handa ang ICC at pamahalaan ng Pilipinas na sagutin ng buo ang direkta. Naku po. Ang anumang kapahamakan na mangyayari kay Pangulong Duterte, kabilang na ang sakaling mangyaring pinakamalala, ang kanyang pagkamatay na habang nakakulong bilang direktang resulta ng paghihimasok na ito ay na maling pagpapanggap na ito isang welfare check. Naku po, hindi maganda yan. Gago! Malacanang, may balak ba kayong ganunin, itsugi si Pangulong Duterte? Ako nagtatanong lang ako, Ako nagtatanong lang ako. Kasi may balita tayo, Diba? Meron tayong napanood noon na may pinadudukot. Hindi na natin sasabihin kung sino yung gusto magpadukot. Yan din ay pinaghihinala ang pumondo ng mga manggugulo sa Malacanang o dyan sa Menjola para mag-declare na martial law. Ano pa? Dagdag. These are nothing but orders of President Marcos disguised as consular function and we strongly object to such visit. Ito'y walang iba kundi ang mga utos ni Marcos na tinago bilang mga konsular na tungkulin at mariin namang itinutulan ang mga ganitong pagbisita. Ito matindi to. Matindi yung kasunod na sentence, sabi dito. FPRRD does not need you, mother pa. Ay, walang ganun, wala. Dapat may ganun eh. FPRRD does not need you, mother, father. Ganun.
Gago! Our family will take care of him. Hindi kakailangan ni Pangulong Duterte at ang pamilya namin ang mag-aalaga sa kanya. Ha? Gago! Ito si Marcos, alaga. Ito tuloy ang balik sa'yo ni Pangulong Sara Duterte, sabi niya dito. President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world detained, distressed, abandoned, or neglected who have not had the benefit of single welfare check from the Philippine government. Kayong mga OFW magpapatunay niyan, di ba? Kayong mga OFW magpapatunay niyan na kayo ba ay naaalagaan. Kasi sinasabi dito, dapat malaman ni Marcos na marami tayong mga Pilipino sa ibang bansa nakakulong, nagdurusa, pinababayaan o kinakalimutan na hindi man lang nabigyan ng kahit isang welfare check mula sa pamahalaan ng gobyerno. Gago! Alam mo basta mamaya. Oh. They need you, but you have failed them. Oh. Kailangan kanila ngunit nabigo mo sila. Naku, patindi ito. Ah. We Filipinos deserve better. Kaming mga Pilipino'y nararapat sa mas maayos. Oh. Sabi dito, Sara Duterte, Vice President of the Philippines. Translation, Sara Duterte, Pangulo ng Pilipinas. Oh. Alam mo ito ladies and gentlemen, malinaw po ito. Malinaw na meron silang paglabag na batas na naman. They use the Erich Theory 101. Sometimes, the law should be bent. At syempre, sinang-ayunan niyan ng Remulla 102. Gago! Ano yun? Yes, Your Honor. Ang lupit ng bayan natin, lawless country. Sometimes you can bend the law. Oh. Because of the Vox Populi. Sometimes may ganun tayo May sintu-sintu talaga tayo mga Pilipino. Mantakin mo, senador natin, tagagawa ng batas. Ayaw sumunod dun sa ginagawa nila. Anak ka ng weteng. At yung tagapagpatupad ng batas, ibang batas ang ipatutupad. Gago! Saan ka naman nakakita ng gayon? Only in the Philippines. Kaya tuloy, ito nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte. Mukhang may extrajudicial na naman silang ginagawa dito. Di ba? Kasi again, only the family, sabi nga, only the family can approve kung sino bibisita. Only the family. Wala nang iba. Kung sino man ang sinang-ayunan, yun lang, wala nang iba. Pamilya lang. Hindi ho si Kaufman, hindi ho yung iba pang abogado, hindi po yung prosecutor o kung sino man. Yung lamang pong pamilya. Bakit hindi kayo nagpaalam? Malacanang. Di ba? Yan ang tanong At ladies and gentlemen, sumagot ang Malacanang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatag.
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong